Mga tropa pitch na baklas ko na, ito yung cause ng ingay. Itong ball joint na to, yung upper suspension arm. Tapos yung lower arm, meron din siyang ball joint, dalawa kasi yan. Ngayon, yan yung nagkakos ng ingay pag lumili ko. Kasi pagka nakalapit yung gulong, may bigat. Ngayon, wala na siyang grasa sa loob at pudpud na yung ball joint niya. Kaya, yun ang cause ng ingay. Makikita niyo pag inuga ko yan. Ayan, nauuga ko siya. Ngayon, tatanggalin natin ito, tapos bibili tayo ng ball joint. Ipapapress natin. Ito guys, nabaklas na namin. Ito yung nagkakos ng ingay. Itong ball joint ng upper arm suspension. Ayan, makikita nyo maluwag. Tanggalin mo na yan. Tapos ito, dapat ganito yung kasikip. Itong baba, meron na siyang konting play. Itong taas, ayan, tatanggalin natin to. Kasi ipapapress natin tong bibili natin bagong ball joint. Yan ang ating helper ngayon, si Boss Digdig. Ilapit mo. Ito na mga tropa bits, nabaklas ko na yung ball joint, saka yung kanyang goma. Makikita nyo yung logo. Maalog na. Tantutay na yung kanyang ball joint. Kaya ngayon, tatanggalin natin to. May lock lang to dito. Tingnan natin kung kayang iprang baba ito. Papalitan na rin natin. Nabaklas ko na yung right side ng gulong. Makita nyo itong upper arm, yung kanyang ball joint. Ayan, sobrang lambot na rin. Tapos yung baba. Yan ang kagandahan pag chinik mo sa kabilaan. Hindi ko, kasi ito dalawa yan sabi ko lumili ko. Pag yung isa lang ang tumutulog, kasi lang ang pinalitan nyo, hindi nyo napapansin itong kabilang side. Pag hindi nyo chinik, maluwag na rin. Kaya kailangan both side, left and right, palitan na natin. Mas mainam para less trabaho. Ito, binaklas ko yung kanyang shock absorber sa unahan. Chinek ko na rin. Kaya pag pinrest natin to, dapat yan, babalik ng kanya. Sagad natin. Ayan. Bumabalik pa siya. Ibig sabihin, okay pa yan. Kaya hindi natin ito muna mapalitan. Paunti-unti yan babalik. Tataas ng kanya. Ito yung nabili nating ball joint. Ito yung klase. Tapos, papapress na natin to sa isa nating tropa. Bali, nandito na tayo sa machine shop. Ito yung upper arm na lalagyan ng ball joint bago. Ayan, makikita nyo, pinapress na. Ganyan lang siya kadali pag meron kayong tool at tamang gamit para dyan. Hindi yan pwedeng pukpukin guys, kasi baka mabaliko yung arm. Bali, tapos na natin itong i-press. Ito na yung kinalabasan niya. Lalagay na lang natin yung lock. Dito naman tayo sa lower arm suspension. Ayan, ganyan ang tatanggalin nyo lang din yung kanyang lock na parang letter C. Tapos i-press pababa. Ayan, kailangan matanggal muna yan. Tapos ito na yung binili nating panibagong ball joint na ikakabit. Ayan, lalagyan muna natin ng langis. Ayan, nalalagyan ni tropa ng langis. Alam niyo yung discard dyan. Basta machinist, alam na mga machine shop yan. Tapos meron din sila mga tool para dyan. Ayan. Tapos paunti-unti yan ipe-press. Siyempre, hindi pwedeng madaliin yan. Tapos na i-press, lalagay din natin yung lock. Ganun yan kabilaan, both side, left and right. Ito yung result ng ating press. Sobrang pulido. Ito na guys yung pinalit naming ball joint. Ito yung lower arm, tapos ito yung upper arm. Ito naman yung isa sa right side, upper arm at lower arm. Nagpalit na rin tayong bago. Kakabit na natin to. Nilagyan lang din natin to ng mga grasa. Tapos ito, chinek ko, okay pa naman. Ayan, masikip pa tong sa may rock din. Sa may ganyang power steering. Tapos ito, okay pa naman. Kakabit na natin to. Naikabit na natin tong mga pinaggagawa nating upper arm at lower arm. Yung nagpalit tayo ng ball joint. Ayan, naikabit na natin. Ito naman yung kabilang side. Tinanggal kasi natin yung niya, shock absorber ngayon. Ikakabit na natin. Medyo mahirap i-press yung spring. Tapos ito, kakabit na natin. Pagkakabit ng shock na i-align na natin tong yung lower arm.
Meron yung marking dito guys, may adjustment kasi yan dito sa ilalim. Ayan. Bali dapat tama uli siya sa dati. Tapos itong kabila, ganun din. Yung ibabaw naman, ito yung sa upper arm. Sasalpak natin dyan. Dapat mauna muna makikabit yung shock. Tapos kabit na uli yan. Tapos ang pinaka-the-best dito guys, ipa-wheel alignment natin kasi yung kanyang, ito, simple explanation lang. Yung bushing kasi pagka tumatagal, napupudpod. Ngayon, nawawala siya sa align. Kaya madalas may kabig. Ang diskarte diyan para mawala yung kabig. Kasi pag bago na yung kinabit natin, halimbawa, bago na yung kinabit natin, masikip na siya. Babalik na siya sa dating tayo niya. Kaso nga lang, hindi natin sure kung naka-align yung gulong. Kaya mas maganda dyan, pa wheel alignment natin to. Doon talaga sa may mga machine. Mura lang naman yung pa wheel alignment. Para ma-sure na walang kabig. Kasi iba yung nagkaroon na ng alog tapos ibabalik mo sa dati na bago. Mawawalan siya ng, hindi na siya magiging pantay. I mean, kasi kahit ibalik mo yung dati, kung napudpud na yung luma, pag binalik mo yan, babalik siya sa dating pwesto. Pero hindi mo alam totally kung naka-align pa yung gulong. Kaya mas maganda ipa wheel alignment natin. Siyempre bago tayo magpa wheel alignment, kabit muna natin to lahat at tapusin muna natin ang mga kailangan natin ikabit at ibalik natin sa tamang procedure. Siyempre mamaya check natin kung mayroon pang lumalangit-ngit. Eto, natapos na natin ikabit lahat. Eto na yung mga pinalitan natin. Tapos ayan yung caliper, inabit na rin natin yan. Tapos dito tayo sa kabila. Ayan, nakikabit na rin natin yung upper at saka lower arm. In-sprayan din natin tong caliper para malinis. Ito yung na-explain ko sa inyo guys, pag hindi nyo pina-align yung kanyang yung wheel alignment, tingnan nyo, pagka tumatakbo ng diretso, tagilid yung manibela kasi bago na yung ating ball joint kumbaga mag-a-adjust talaga siya kasi sisikip. Hindi katulad ng maluwag, dun siya naka-align. Ngayon, bumalik na sa dating ano, kaya ayan. Ngayon, mas maganda dali natin to sa nag-wheel alignment. Ito mga tropa pits, dinala natin sa pinakamalapit dito sa ating bayan. Sa may Pililya lang to, itong wheel alignment. Shoutout sa mga tropa nating mga mekaniko dito na magagaling, na binibigyan din tayo ng idea. At sana patuloy lang ang ating pagkakalikot ng tapat para sa ating mga customer. Ayan guys, papa wheel alignment natin pagkatapos natin palitan ng ball joint. Sila kasi meron silang ganyan, yung device na kinakabit para mas madaling makita yung pagkaka-align ng wheel alignment. Mura lang naman yun siguro. Ayan, bali ganyan yung gagawin, tas masesense nung computer kung naka-align ba yung gulong. Ayan mga tropa pits, tapos ng i-wheel alignment. Ayan yung mga result pag naka-green yung mga point. Ayan, mabilis lang. Ito, natapos ng i-wheel alignment. Makikita nyo yung manibela pantay kahit mabilis, kahit bitawan nyo nasa level siya, hindi katulad kanina. Yan ang kahalagahan ng wheel alignment, lalo pag nasa expressway kayo, ramdam na ramdam nyo yun. Ayan, kahit bitawan ko siya, takbo 40, hindi siya yung nakatagilid.